Ano ang ibig sabihin ng aviculture? At ano ang connection nito sa ating mga mag-iibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung napadaan po kayo at kung nagustuhan niyo itong video na to regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, ano ba yung ibig sabihin ng aviculture? At ano ang related nito sa ating bilang isang nag-aalaga ng ibon? So pag-aralan po natin. Kasi mayroong mga kahabi natin na nagsasabi na yung inaalagaan natin na mga ibon ay hindi na po ito wild. Bagkus ito po ay captivity breeding. So, papyawan natin kahabi yung aviculture. Ano ba ibig sabihin ng aviculture? Aviculture is the practice of keeping and breeding birds, especially of wild birds in captivity. So yun po ibig sabihin ng aviculture, yung pagsasanay natin at pangangalaga natin at pagpaparami ng mga ibon na especially na nanggagaling sa wild na ginagawa nating captivity breeding. So yun po ang aviculture. So kaya konektado po ito yung aviculture sa ating pag-aalaga dahil tayo po ay nagpa-practice, nagsasanay tayo, nag-aalaga tayo ng mga ibon at nagbi-breed tayo. Yung sinasabi natin galing sa captivity, yes po, pero ang origin nitong nagiging captivity ay wild birds po ang pinagmulan nito. Ito po, yun po ang katotohanan na lahat ng ating inaalagaan ng mga species ngayon ay mga captive breeding na po. Pero yung pinagmulan po nito ay sa wild. Kaya ang aviculture ay pagsasanay ng pangangalaga at pagpaparami ng mga ibon tulad ng mga inaalagaan natin ngayon ng mga species. So kailangan kaya tayo konektado sa aviculture. Yung aviculturist meaning naman the raising and care of birds, especially of wild birds in captivity. So halos kaparehas din po ng aviculture. Pero yung aviculturist, tayo na po yun, tayo ay nagre-raise at nag-iingat ng mga ibon na especially yung galing nga po sa wild na ginagawa nating captivity. So yun po ang ibig sabihin ng aviculturist. So kailangan meron tayong nauunawaan kung bakit nga ba tayo nag-aalaga at kung ano ang tawag sa atin sa pag-aalaga natin. Yung aviculture, ang aviculture ba ito ay libangan? Ito ba ay hobby? Ang aviculture, some reason for aviculture are breeding birds as a hobby, a business like zoo, or something for research and conservation purposes to preserve and protect some endangered avian species that are risk due to habitat destruction, the illegal wildlife trade, diseases, and natural disaster. So yung ang pag-aalaga ba natin ito nakakahiligan natin. So tayo po ay mga hobbyist as a culture hobbyist dahil napapabilang tayo doon sa pagko-conserve natin ng ating mga species and protect yung mga endangered species. So tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo ay napapabilang doon sa hobby. So sa mga mahihilig dyan sa pag-aalaga ng mga ibon, tayo po ay aviculturist at tayo po ay nag-aalaga sa aviculture dahil sa mga nangyayari sa mga illegal wildlife trading, sa mga disaster and sa mga diseases at sa mga natural disaster. So nakakatulong po tayo bilang isang mga hobbyist na nag-aalaga ng mga species sa pag-conserve ng mga
na mga endangered or yung mga extinct na ating napipiling mga species. So, malaking na contribution po natin sa pag-aalaga ng mga nasambit na species. So, kung tayo po ay bird keeper, ano naman po yung tawag sa atin? So, pwede tayong tawaging an avian keeper, also known as bird keeper. So, kung tayo po ay nag-aalaga, nag-iingat ng mga ibon, ang tawag po sa atin ay avian keeper or known as a bird keeper. Kung tayo nag-aalaga sa mga zoo, sa mga park, bird farm, sa mga aviaries, kung tayo po ay mga may aviaries, ang tawag na po sa atin ay bird keeping, bird keeper. At pwede rin tayong tawagin na avian keeper. So mga kabi, hope meron tayong mga natutunan sa mga maliit lang nating napagsisharing regarding po sa aviculture. So yun po ang connection natin sa aviculture at sa ating pag-aalaga ng ibon, na ang aviculture is a practice of keeping and breeding birds, especially of the wild birds in captivity. So yun po ang kahulugan ng aviculture. So hindi natin masasabi na yung pag-aalaga natin ay captivity breeding na, hindi na po ito wild. Hindi po ganun ang dapat nating ilagay sa mindset. Tayo po ay nagka-captive breed na po. Pero yung ating kinaka-captive breed na species ay galing sila sa wild. Kaya yun po yung aviculture. Nagpa-practice tayo, nangangalaga, nagpaparami ng mga ibon. So, hopefully, mayroon tayo mga natutunan regarding po sa aviculture. At kung nagustuhan itong ganitong topic regarding sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Ganon din po, sagutin natin yung mga tanong nating kahabi, mga tanong, mga komento. Katulad po ni kahabi Larry Boy Julena. Shoutout po sa inyo kahabi. May permit ng Tiangge, ganun lang yon boss. Ang nagbabayad sila, malay mo malaki bigayan kaya walang huli. Yes po, alam naman natin na ang Tianggian ay organized po yan. Hindi po yan sila mapahintulutan kung walang nagpapahintulot. Malamang ko meron yan nagbibigay, pero meron silang permit na magtinda. Pero yung tinitinda nila ay hindi nakakapagbigay ng deed of acquisition. Yung permit siguro na sinasabi nyo, doon sa area, doon sa pwesto, para makapagbenta sila ng ibon. So maraming po salamat sa inyong komento, Larry Boy Junela. So kung ganun man may permit sila, ay pasalamat tayo na sumusunod pa rin sila sa mga alituntunin ng mga local government sa kanila. Ngunit kung yung hinahanap natin ay makapag-deed of acquisition, hopefully makapag-produce naman po sila. So maraming salamat Larry Boy Junela. Ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Healthcare Professional Sync. Ano ang cellphone number mo para tawagan kita? Gusto ko po mag-alaga pero gusto ko sumunod sa batas para walang maging problema in the future. So maraming po salamat at shoutout po sa inyo, Healthcare Professional Sync. So tama po ang inyong pinaplano na mag-avail kayo sa simula pa lamang sa legal source na po para magkaroon po tayo ng mga dokumento at the same time ay pwede po natin ipa-register sa DNR yung ating nabili. So pwede nyo lang po ako kahabi, Healthcare Professional Sync, ay i-add nyo ako sa Facebook, same name po, Olen Avery at iba pa. At pwede tayo mag-usap sa Messenger kung ano po yung inyong concern. At kung kaya ko naman sagutin, ay masasagot natin. At kung meron kayong gusto, ay pwede nating i-refer sa mga kahabi natin na naghahanap ng katulad ninyo po. Okay po mga kahabi, Healthcare Professional Sync, i-message nyo na lang po ako or i-PM nyo ako sa Messenger ko, same name, Olen Avery at iba pa. So baka makatulong po ako sa inyong katanungan. Maraming po salamat. At ganun po si Series at si Kahabi Rapi, halos isa ang kanilang tanong. Nagbebenta ka din ng ibon, sir? At si Kahabi Rapi naman, nagbebenta po kayo ng ibon na may complete legal papers?
So as of now po mga kahabi, series at si Kahabi Rapi ay wala na po tayong pang-out ngayon. So nagpaparami pa po tayo ng ating mga alagang ibon. So hopefully next year meron na tayong mga pang-out. So sa papel kasi kahabi ay medyo kailangan natin ng time yan para mag-process sa mga papers. Pero mayroon pa kasi tayo mga pinagkakaabalahan kaya hindi ko makapokus sa paggawa ng mga papers. Pero darating din tayo ang time dyan na magpo-focus na tayo sa pagbebenta ng ating mga species with legal papers. So ngayon po ay inaayos pa lang po natin ang ating aviary at nagpaparami pa lang po tayo. So shoutout po sa inyo kahabi, series at si Kahabi Rapi. So sa mga kahabi dyan na mayroong mga pang-out ng mga ibon ay pwede nyo pong i-message si Kahabi series at si Kahabi Rapi. At kayo na lang po ang mag-direct message para sa inyong mga transaction or sa mga kung anong species po ang kanilang nais na bilhin. Okay po, or gusto nila i-avail. So, i-message nyo na lang po si Kahabi series at si Kahabi Rapi. At ganoon din po si Kahabi Priam Centino. Boss, may available ka na handpit? So, wala na po akong available na handpit kahabi. At natapos na rin po yung ating breeding season. So, hopefully, this coming breeding season ay makapag-produce ulit tayo ng mga progenies ng ating mga Indian ringneck. So, ngayon po ay wala na po akong handpit na pang-out. So, sa mga kahabi natin na mayroong mga pang-out na handpit ay pwede nyo pong i-message si Priam Centimo sa kanyang nais na maka-avail ng handpit. So, Priam Centimo, hindi nyo nabanggit kung anong location nyo para ma-repair natin kayo sa malapit sa inyong lugar. Okay po, maraming po salamat sa ating talakayan. Ano ang ibig sabihin ng aviculture at ano ang connection nito sa ating mag-iibon. So, hopefully meron na tayong na kahit malilit na kapamaraanan or na maliit na pangunawa regarding po sa aviculture. Ito po yung ating pagsasanay sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga ibon na nagmula sa wild or sa buhay ilang na ating i-captivity breeding. So maraming po salamat. So nais ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na sina Juliet Chuang. Shoutout po sa inyo, Ma'am Juliet Chuang, si Romel Aquino, si Alan Alpa Pagyo. Sa shoutout po sa inyo, kay Kahabi Munting Ibunan. Maraming po salamat Kahabi Munting Ibunan, si Joey Toscano, Willie Calma. Shoutout po sa iyo Kahabi. Si Ronald Nubaldo, Mark Angelo Villera Salazar, shoutout po sa inyo mga kahabi. Alan L. Barriento, shoutout po. Si Anthony Chua, si Priam Centino, shoutout po sa inyo. Si Michael Rosario Every Kennel Cortez, shoutout po. Nakaganda ng mga Indian ringneck nito ni Michelle, ni Kahabi Michelle Rosario Every Kennel Cortez, shoutout po sa inyo. At si Kahabi Victor Aguila, at last but not the least, Alberto Ramos. So maraming po salamat sa inyong suporta. Shoutout po sa inyo. So tayong mga avian keeper ay pananatilihin natin ang ating pagpapractice, pagre-raise and pag-iingat, pangangalaga, pagpaparami at pag-breed ng ating mga naaalagaan or nakakahiligang species. So ito po yung ating aviculture. Mapaganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po yung purpose natin na sa pag-aalaga ng mga species. Kung ano yung ating nakakahiligan at kung bakit tayo nag-aalaga. Dahil gusto natin ma-conserve ang mga species at ma-protect ang mga endangered species dahil sa risk due to the habitat destruction. So yung habitat po kasi ng ating mga ibon ay unti-unti na pong nasisira, at ganun din po sa mga illegal wildlife trading, sa mga diseases and natural disaster. So mga kahabi, mabuhay
and God bless. Thank you for watching. 听到左边，小情歌都美的我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和。